Okay, ngayon pag-uusapan natin yung childhood memory pero sa school. Memories pero sa school. Bilang middle child, ano yung natatandaan mo na school memory or memory mo na nag-aaral ka pa ng LM na lang? Ako as middle child, marami naman akong naaalala ng elementary kesa sa naaalala ko sa bahay. Baka siguro mas nag-enjoy ako sa labas ng bahay kesa sa It means bahay. gala ka. Oh. Anong pinaka natatandaan mong pinaka nakakatawa? Sige, magsimula tayo sa pinaka nakakatawa, then sa worst. Siguro yung pinaka nakakatuwa ko dun, kasi syempre bata pa ako, yung nililigawan ako sa school. Elementary pa na nililigawan. Bata ka pa pero nililigawan ka? Grabe yung Pero kamandag ano mo. yun, hindi naman siya yung nakakatuwang dahil malandi ako nung elementary ako. Parang flattering lang siya nung mga panahong yun kasi bago siya sa as bata. Tsaka kasi nung elementary ako, binubuli kasi ako eh. Sige, punta tayo dun sa binubullying, yung worst mo. Paano ka binubully? Binubuli ako kasi sa amin sa classroom. Every year yun, ako yung pinakamataba sa classroom. Kasi nga, chebol ka. Chebol na mataba. Oh. Tapos Anong pamubully yun, sa'yo? tinatawag akong baboy, mga ganun. Tapos parang wala akong nagiging kaibigan na yung as in kasama ko sa sa pang-araw-araw. Oh. Meron pala, may kapitbahay kaming mataba din. Siya lang yung kasundo ko. Oh. Siya lang yung lagi kong kasama. Itago natin sa pangalang Kikay. Kasi Kikay siya. Oh. Tapos si Kikay, mas mataba naman siya sa akin, pero kasi siya, kapag binubuli siya, hindi siya lumalaban. Ako kasi kapag binubuli ako, nilalabanan ko. Oh, kasi nga, paanong laban? Anong tatandaan mong paglaban mo sa mga mabubuli mo? Namimisigal ako, sinasabunutan ko. Ganun, hindi ako... Buti hindi napapatawag sa guidance. Lalaki yung sinasabunutan ko eh. Siyempre Hindi ako siya yung papalag. kinakampihan ng Ako pa yung kinakampihan ng guidance. Talaga ba? Nagsusumbong lalaki sa guidance? Parang nung mga panahon na dati, parang hindi yung, parang hindi ka panipaniwala kasi parang pag lalaki, I'm tough. Walang So, may nagsusumbong sa'yo sa guidance? Hindi kami sinusumbong eh. Ay, hindi siya nagsusumbong. Yung mga klase namin, sinusumbong na nagsasabunutan po sila. Tapos yun, parang doon ko na-realize na pangit ako, na sa school, I'm a nobody, baboy. Nobody but you. Tapos nang na niloloko-loko ko, na-crush daw ako, binibigyan ako ng mga pagkain, ng burger. Doon ko inaano yung isa kong kaibigan, si Kikay. Doon ko binibigay lahat ng... Kasi hindi ko crush yung lalaki. Niloloko-loko lang ako, parang tanga. Ayaw mo na niloloko ka, pero busog ka. Busog gusto rin si Kikay sa Tapos, pero parang simula nun, na parang, Naging GGSS ka na? hindi, parang ewan ko, kumalat ba sa school yun na nililigawan ako, parang gano'n. Kaya parang hindi na ako nabuli-buli. Doon ako nag-start na, ine-elect na ako as classroom officer, naging utusan na ako ng teacher. Yun na yung glow up mo. Tapos doon na nag-start na yung grades ko. Umaangat na, hindi na ako laging 70. Kasi wala naman akong pakialam sa grades eh. Dati. Parang pumapasa naman eh. Hindi talaga ako competitive na sumasali-sali ako sa mga wala, tamang Natatandaan mo aral ba kung sino yung taong nagbibigay sa'yo? Oo. Friend kayo sa FB? Nung nakaraan, nakita ko na friends kami. Tapos in-unfriend ko siya. Ay, sinabihan ako sa personal. Bakit siya in-unfriend? Kasi parang wala namang dahilan para maging friends ko siya sa FB. Malay mo, inspiration ka niya. May girlfriend siya. Tsaka hindi naman ako sa kanya. Ba't ko ba siya naging friend? Siguro pinindot niya yun. In-accept niya yung Feeling ka sa part na yan, Ayun, nung bata ko, as middle child, binubuli-buli ako. Pero, hindi naman ako nag-aano sa inyo ng mga kapatid ko na, ate,
Binubuli ako ni ano, kasi isa din akong naging bully din ako noon. So, it's a tie. Oo, hindi ako nagpapabully kahit ano. Dati, di ba may palayan dati? Oo. Nakikipagsabunutan pa kami doon. So, nagmana ka sa akin. Pero hindi na siya yung palayan na sobrang palayan dati, ng panahon mo. Oo. May mga bahay-bahay na yun doon. Doon na yun nag-ano na umusbong ang ano ang mga bahay doon. Kaya yung childhood ko, hindi naman siya sobrang ano. May masaya, may malungkot, pero ano naman. Childhood, Hindi elementary naman ako- childhood. Hindi man ako traumatized sa Sa school. Oo. Alam mo, siguro dyan tayo maswerte. Kasi hindi tayo ganun. Siguro yun na rin yung pang-balance. Kasi traumatized na tayo sa mga nanis natin eh. Oo. Tapos pagdating sa school, traumatized pa rin tayo. Siguro dahil kaya tayo naging ganun sa school, sa labas. Kasi experience natin sa bahay. Ano na. Oo, hindi na maganda. So pagdating doon, magpapatalo pa ba tayo? Diba? Tsaka ibang ano na yun eh. Ibang, siguro dahil lalaki din yun. Parang, syempre wala naman lalaki sa bahay. Kaya parang yung feelings ko towards sa ibang gender, parang ano, feel ko, hindi ako papatalo. We're even. Ganun. Ako naman, yung good memories ko, nung nag-aaral pa ako, tanda-tanda ko grade 1. Grade 1 lang. Kasi, may nangyari. Nung grade 1, ano yun, pang umaga at hapon. Tapos, ang nag-aalaga sa akin nun, kasi buhay pa yung lola natin, si mami. Tapos kapag, halimbawa, sabihin ko kay mami na ayokong pumasok, tinatamad ako, hindi na ako papasok nun. Okay lang kahit hindi na ako pumasok. Tapos dumating sa point na second grading, kinausap siya ng teacher ko na kung a-absent ako, dapat hapon na lang. Dapat pag umaga, papasok ako kasi parang andun yung mga major subjects. Tapos yun naging kasunduan, papasok ako ng umaga, tapos pag hapon, pag ayoko na, hindi na ako papasok kasi magtatanong lang dati si mami papasok ka ba o hindi? Tapos sabi ko, ayoko, hindi na ako papasok. Tapos sabihin niya, gusto mo pumunta tayo sa ganito, ganyan, aalis kami. Kunwari, pupunta kami sa Jollibee o kaya sa SM. Tapos ako lang yun yung pang masaya kong memories. Memories. Nag-aaral pa ako kasi wala ako sa school. Kita mo. Ay, nung nag-aaral ka pa, pero hindi ka naman nag-aaral. Basta yun yung Tapos natatandaan ko, pag nasa school ako, yung teacher ko na yun, meron siyang anak, 2, babae. Ano siya, yung anak niya, pag sinasama niya sa school, sa akin tumatabi. Halimbawa, magle-lecture. Matanda na yung anak niya. Hindi, mga bata lang din. Kaedad mo, ganun. Hindi, mas matanda ako. Siguro, nung ako grade 1, mga 7 ako noon. Yung mga anak niya, mga 3, 4, ganun lang. Tapos parang ako yung gusto nilang kasama sa table. Pag magsusulat ako, tatabi sila sa akin kasi nandun yung mama nila. Parang friend. Pero hindi kami yung usap-usap. Parang tabi-tabi lang, laro-laro lang. Tapos, lang ng ballpen, palitan ng ganun, mga ganun-ganun lang. Kaya parang, kahit wala akong matatawag na pinaka-friend sa loob ng classroom, meron akong parang kasama, kahalubilo. Sila, yung dalawa. Oo, yung dalawa na yun. Tapos, yun yung nangyayari pag pumapasok ko, pag umaga, or minsan pag hapon din. Tapos, meron pala akong isang kaklase na naiinggit. Kasi gusto niya, siya yung parang paborito ng anak ng teacher namin, mga anak ng teacher namin. President namin yun sa school, sa room. Tago na lang natin siya sa pangalang Miss R. Tapos alam ko na naiinis siya sa akin kasi ako yung pinipili ng 2 anak na samahan, ganun. Kasi pag may baon ako, binibigyan ko yung mga bata ng pagkain kasi ganun din sila sa akin eh. Pag binilan sila ng teacher ko sa kantin, binibigyan din nila ako. Hindi, pag meron din ako, binibigyan ko din sila kasi hindi ko naman nauubos yun eh, yung pabaon sa akin. Hindi, parang nag-share kami, picnic, pag recess, ganun. Tapos naiingit yung isa naming kaklase na yun, na siya doon, nakikisama siya sa amin, tapos inaagawan niya kami ng pagkain nun. Oo. Tapos hindi namin siya nilalaban kasi malaki siya. Malaking bata. Parang hindi na siya bata nun eh. Siguro kung 7 kami, siguro mga 8 or 9 na siya. Kaya malaki talaga siya. Iba na yung age niya.
Tapos hindi nung ano na, habang tumatagal na, paraf na ng paraf yung ano niya, yung pakikitungo sa amin, na parang persahan na, gano'n. Tapos nagsabi ako kay mami na gano'n nga yung ginagawa. Na, mami, isang kaklase, gano'n. Parang gano'n yung pagkakasumbong ko. Tapos si mami, pumunta siya dun sa school, kinausap niya yung teacher namin. Magkakaharap ako, yung teacher ko, si mami, tapos yung kaklase ko na si Miss R. Pero yung pag-uusap ni mami tsaka ng teacher, hindi ko naintindihan. Alam kung bakit? Bakit? English sila nag-usap. Para hindi namin malaman. Hindi ko malaman, hindi malaman nung isang... Kaya ako pala naging English teacher. hindi, parang... Oo nga, magandang ano yun. Hindi, nung nandun ako, sabi ko, parang hindi ko naiintindihan yung usap nila. Tapos hindi yung pag-uwi ko, mami, bakit hindi ko maintindihan yung usap ninyo ni teacher, ganun. Sabi niya, kasi nag-English kami para hindi rin malaman ng isa kong kaklase daw yung ginagawa. Tapos yun, kasi mula nun, hindi niya na kami nilalapitan. Hindi, kaya hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung ano ba yung pinag-usapan nila. Kasi yung kaklase ko na hindi na yan sa amin lumapit. Tapos halimbawa kami magkakasamang 3, kasi ako, tapos yung 2 anak. Ano yun? Parang mas malayo na lang siya nakatingin, ganun. Parang ano naman dun sa part ng bata, na parang nakiki-friendship ako, tapos lalo pang Oo nga, napalayo. wala naman masama makiki-friendship ka. Pero ang masama doon, yung aagawan mo sila ng pagkain, ng pera. Alam ko kasi ganun yun, hindi ko makakalimutan yun. Kasi first time ko ma-experience yun na parang namumwersa na kinukuha. Yun yung pinaka. In short, sumbongera ka talaga ng bata. Ikaw talaga taga-sumbong niyan. Sinumbong ka sa katulong. Tapos yun, hindi ko yung totally na sinubong na, mami, alam ba siya? Parang lumabas lang yung sa bibig ko na, parang nagtanong si mami na parang nagugulumihanan ka, kaya ka naghaan. Oo, kasi sabi ko, parang one time, nagtanong si mami, kasi parang pag umuwi ako nun, kung meron akong natirang pagkain, meron akong natirang pera, hindi yun nauubos lahat. So, it's either may natirang pagkain. Ay, wait lang, may tanong ako. Di ba nawala si mami Sino? Yung last na natin yung bata. So, nasan siya nun? Nung mga panahong Anong last na yung bata? Si Awa. Ano? Wala Wala pa. Wala siya nun. Wala pa siya nun. Hindi pa siya buhay nun. Kaya nga, baka tayo maraming katulong. Wala na siya nun. Oo. Wala na siya nun. Ito yung timeline kasi nagtaka si mami noon, bakit wala na akong parehas, wala na akong pera, wala na rin akong pagkain. Na umuwi ako ganun, parang 1 week na ganun. Alam niya naman na hindi ko nauubos yun. Kahit na may pinagbibigyan ako. Tapos sinabi ko, kasi yung isa namin kaklase, ganun. Yun yung pagkakatanda ko. Tapos yun, sumama siya sa akin sa school, ganun. Tapos grade 1 yun. Nung grade 2, ako, dun na namatay si mami. Kaya doon na tayo nagkaroon ng mga kasambahay. Oo. Yun. Tapos yun, nung grade 1 na, nung grade 1 pala, hindi ko maintindihan na bakit wala na si mami, ganun. Kasi hindi ko nang alam yun eh. Wala ka namang konsepto ng life and death nun eh. Grade 1 ka pa lang, wala naman nagsabi sa'yo na patay na ang lola mo. Hindi na siya magpapakita siya kahit kailan. Walang ganun eh. Na basta magugulat ka na lang isang araw, may ibang tao na mag-aalaga sa'yo. Ganun. Tapos yun na. Di nung na ako, yung kaklase namin na yun, si Miss R, lately ko lang nalaman, hindi lang pala ako yung pinaka-biktima niya. Kasi may pinsan tayo dati, nakaklase ko nung grade 1, pero hindi kami naging close nun. Kasi, nag-stop siya sa pag-aaral. Tapos, naalala ko lang na pag pauwi, nakakasabay ko siya kasi sinusundo ko nun ni mami eh. Nakakasabay ko siya pauwi, tapos pagpapasok, hindi eh. Pagpauwi lang. Tapos yun lang yung natatandaan ko. Tsaka hindi rin ako yung palakwento, paladaldal sa kahit sabihin pinsan or dati, hindi talaga ako ganun. Kaya ayun. Tapos nagulat na ako na hindi ko na siya nakikita pumapasok sa school. Ang iniisip ko nun, baka katulad sa akin na uma-absent din. Kasi absenera ako eh. Tapos yun, yung pinsan natin na yun, nag-post siya, di ba? Tapos parang naalala niya
yung pambubuli sa kanya dati, nung grade 1 pa siya. Tapos ngayon ko napagtagpi-tagpi na halos marami palang binubuli yung president namin yun. Kasi ang term niya doon, malaki daw yung kaklase niya na yun. Tandang-tanda ako nung grade 1 kami, yun lang, yung kaklase namin na malaki, literal. Kasi parang di namin siya ka-age. Tapos yun. Akala ko malaking bata na mataba. Hindi. Dahil pala mas matanda siya sa Hindi siya mataba matangkad siya. Ganun. Ganun yung laki niya. Tapos yun, doon ko na-realize na, kaya pala, hindi na siya pumapasok nun kasi naka-experience pala siya ng ganun. Ang ano lang dun, kasi kahit papano, nandun si mami para ipagtanggol ako nung nagsabi ako. Tsaka kaya tumuloy pa rin ako sa pag-aaral. Hindi ako nag-stop. Kasi dati pag sabi ko kay mami na, mami, ayoko pumasok. Di talaga ako nang pipilitin. Kaya nga lumaki ang bobo Meron pala akong experience sa pambubuli. Ikaw yung binuli. Pero hindi ko siya maano na binuli ako Kasi Hindi nung mo count? grade 2 ako, hindi ko alam. Pero marunong na akong mag-CR sa sarili ko. Kaya akong pumunta at lumabas ng CR na walang ng magulang or teacher. Tapos nung grade 2 ako, kasi kami nun star section kami nun. Ay, yabang. Himala nga yun kung bakit ako napunta dun, ewan ko ba. Parang natai ako nun sa school. Sa CR, sa palda, Sa CR, tumaay ako sa CR. Maayos naman yung CR namin. sa loob ng room. Oo, may CR yung room namin Tapos, nakatae naman ako ng maayos. Hindi naman umano sa palda ko, sa damit ko. Nabuhusan ko din naman ng maayos yung CR. Yung pala, may tae sa sahig. Hindi ko alam kung sa pagbuhos ko ng pet ko yun. Tapos, syempre, ako yung huling tumae. Syempre, kapag tumae yung bata, hindi mo naman mapagkakailang. Kahit naman ngayon matanda kapag lumabas ka ng CR, maano mo kung tumae ba or umihi yung huling gumamit Tapos, ako, syempre parang hindi ko naman ata napansin yun. Na may tae pa pala sa sahig. Pero ako, alam ko sa sarili ko yun na maayos naman akong tumae. So, wala naman ako dapat ikatakot. Tapos yung mga klase ko nun, nagano na may tae, parang ganon. Siyempre ako huling gumamit ng CR. Iskandalo na. Tapos, pinalinis sa akin yun kasi nga, ako yung huli. Di ako, nilinis ko. May mga drainage naman yung mga CR Doon ko sinot. Siyempre, alangan naman puting ko pa yung tae. Tapos, pagkatapos nun, pag uwian na, tinatanong ako ng mga kaklase ko na, huy, anong nangyari? Ba't may tae sa sa sahig? Hindi ka ba marunong mag-CR? Ganun. Tapos, siyempre ako, parang naano na ako na ba't niyo ako kinukulit? Nalinis ko naman na. Tapos mula room namin hanggang gate, kinukulit nila ako kausapin. Hinihila nila ako. Para magkwento. O sa pinaforce nila ako na huminto na kwento ko, ganun. Tapos ako hindi ako maano. Ano ba yung mga kaklase mo? Mga alien ba yun? First time ba nila makakita ng tae? Tapos yun, parang naging ko na siya na nung umuwi ako. Kasi syempre, parang paglabas ko ng gate, doon na ako success na nakalabas na hindi na nila ako hinihila. Tapos mula gate ng school hanggang bahay, umiiyak lang ako na umiiyak. Tapos pagdating ko dito sa bahay, hindi man lang ako inano na ano nangyari. Binigyan na lang ako ng mani. Tapos sabi, tumigil ka na. Nakaiyak. Yun yung ko, na parang okay. Mani. Parang hindi ko siya parang alala ko yung pangyayari yun na bakit ako na dahil lang sa tae sa sahig. Basta Pinag-iskandalohan ka na? oo. Pero pagtas nun, hindi naging big deal sa klase kasi tayo yung may mga alam mo yung pinapadala sa ating mga gamit mula sa ibang bansa. Lagi tayong may ganun, di ba? Tapos yung mga gamit ko nun, lagi imported. Kaya parang lagi silang na kung ano na yung bago kong gamit, saan galing. Sila? Amazed. Oo.
interested sila sa mga kung ano yung bago. So, chebol ka nga. Chebol nga ata tayo dati. Ewan ko ba ano nangyari? Yun yung pinaka-worst, no? Oo, yun na yung ating worst dun. Ako nung worst ko, grade 2. Diba? Grade 2 din. Grade 2 din grade ako two nun din. eh. Grade 2. Yung grade 2 ako, doon na tayo nagkakaroon ng mga nani, nagiging chebol na tayo. Tapos doon ko na nare-realize na parang wala na talaga si mami. Na hindi na talaga. So, doon maraming question kung bakit, saan, paano, ganun mga ganun. Tapos yung nararamdaman ko nun, parang lagi akong galit. Lagi akong matapang, ganun. Tapos meron kami isang kaklase. Bisaya siya. Tapos alam mo naman sa mga bata, big deal yun eh. Pag Oo. Bisaya ka, lalo na kapag Tagalog yung language mo. Tapos, maputi ako dati. Maputi ka pa din ngayon. Kamusta ka? Mukha akong chebol dati. Tapos, yung kaklase namin na yun, Bisaya, medyo morena siya. Tapos, ang asar nga sa kanya ng mga klase namin, Bisakol. Oo. Tapos, basta parang nangihingi siya sa akin ng papel or what. Basta, pero yung panghihingi niya, puwersahan. Kasi hindi ko siya binigyan. Kasi, nainis ako Oo. na ganun. Tapos, yung mga klase ko, away na yan, away na yan. Ganun yung mga Na ano kayo? Ang tawag doon? Tinutulak parang Oo. ambahan. Hindi man ambahan, basta sabi na, away na yan, gano'n, gano'n. Tapos di ako naman, syempre, yung mga panahon yun, tanda-tanda ako, parang galit ako na sige, subukan nyo ako ngayon. Parang gano'n. As in, tapang-tapang talaga, bata pa lang, basagulera na eh. Tapos sabi, sige nga, duwag ka pala eh. Mga ganyan mga kaklase ko na lalaki dati. Oo. Tapos hindi nung na, sige, kung matapang kayo, mamaya sa sa palayan, gano'n. Tapos edi parang ko lang, hindi lang ako kumikibo, pero sa isip-isip ko lang, hindi ako pagpapatalo sa'yo, hindi kita aatrasan. Hindi ako nanguna nito eh. Hindi naman ako yung nangungulit. Parang ganun yung mindset ko nun. Hindi yun alam ng teacher namin. Ewan ko kung ba't hindi alam ng teacher namin. Basta yung mga bata pa naman. Alam ko kasi, shifting na kami nun. Tapos ewan ko kung panghapon ata kami. Oo, ata panghapon kami. Tapos nung uwian na, talaga yung mga klase ko, ginaid pa nila kami papunta dun sa palayan. Oo, tapos nandun na kami sa palayan. Kasi. Diba yung sige nga, kasi nga kayo. Ay, hindi ko matandaan pang umaga kami o pang hapon. Basta nung uwian na nun, sabi kasi nga, di nagkasi-kasi din kami para kayong mga tanga nun. Kasi din nag-away kami dun, nagsabunutan kami. Yung buhok ko maiksi lang. Oo. Tapos, parang yung kaklase ko na yun, medyo mahaba yung buhok niya. Kaya talo siya nun sa akin na nag-away kami. Tapos, hindi nung nag-guidance kami nun. Punta kami sa guidance. Yung guidance pa naman nun, talaga nakakatakot na itsura. Oo. Kasi diba principal's office yun. Tapos parang puti yung pintura. Parang parang ospital. Oo. Nakakatakot yung itsura ng guidance. Kaya parang pag nandun ka na, parang titingo ka talaga. Ganun yung isip ko dati. Tapos nung pagtawag yung sabunutan namin na yun, parang napaisip ako na na bakit ko ba ginawa yun. Pero nung mismo nandun kami sa palayan, alam mo yung isip ko nun, parang blanco. Nakikita ko ang tataas ng palayan. Tapos yung mga klase ko nandiyan sa amin, nakagilid sa amin. Tapos andun din yung kaklase ko na isa, hindi rin siya nagpapatalo na din, parang babasagin din yung bungo ko. Yung ganun. Kaya ako naman, syempre, parang ko dun, wala na akong kakampi, wala na akong masusumbungan ngayon. Kaya kailangan, kaya ko na yung sarili ko. Kaya hindi rin ako umatras nun. Paano nag-end yung away niya? May dumating na teacher. Tapos yun, napunta na kami sa guidance. Ang layo ng guidance sa palayan ah. Oo, dinala kami doon. Hindi, malapit lang, di ba pala yan? Grade 1 dito, yung dating, Pababa yan eh. oo nga, hindi, yung palayan naman dati, malawak pa yun, hindi pa yung sobrang dikit dito. Dito lang, ito yung room. Ito yung palayan. Tapos ito yung kami grade 2. Kasi parang iisang room pa yung dati. Grade 1, grade 2, grade 3. Ganun lang yung dati. Dito kami sa grade 2. Tapos dito sa pinakadulo yung principal's office. Ay, hindi pa pala masyado malayo yung palayan nun. Ay, pag... Kaya naisip ko rin na, nga, pag nandun yung mga estudyante, kitang-kita. Kasi, ano bang ginagawa ng mga estudyante doon sa palayan ng, nagkukumpulan, di ba? Yun, dinala kami sa guidance. Tapos, hindi ko na matandaan kung paano kami pinag-ayos nun. Basta walang pumuntang magulang nun. Ewan ko, siguro dahil di rin ako nagpapunta, wala rin akong sinabihan.
Tapos basta parang nag-aayos lang. Tapos, kinabukasan, kaklase ulit kami. Pero nag-aanuhan na sagain mo nga, yung mga ganun-ganun. Yung mga klase namin, tuloy na yung basta parang mga ganun. Yung Round asaran. 2, round 2. Pero hindi na yung nag-round 2. Kasi wala na. It's it's a tie. Na guidance na. Kasi pagdating sa guidance, ito lang yung nakakalungkot. Tatandaan ko, ako yung kinampihan nun. Oo. Medyo naawa din ako. Ngayon na lately, matanda na ako, na-realize ko, unfair. Kasi yung kaklase ko na yun, na isa, yung nakaaway ko, yung features ng mukha niya, matapang talaga. Yung kahit wala siyang ginagawa, or parang mataray siya, parang matapang siya, ganun yung feature niya. Tapos, hindi ko na-realize na, parehas naman kaming, kung tutuusin, walang kasalanan doon, hindi naman niya ako niyaya, hindi ko rin naman siya niyaya doon, sige, doon tayo sa palayan. Walang ganun. Nadala lang kami sa peer pressure. Na pagdating sa guidance office, parang hindi naman na-umbestigahan nyo na sabi kasi ni ganyan, sabi ni ganun. Ang ending, sa kanya yung napunta yung blame. Yun lang yung nakakalungkot doon. Parang hindi ko matandaan yun eh. Wala talaga nagtanong sa akin na sino basta pagdating doon, ako na agad yung kunampihan. Mali na agad yung isa. Tapos ako naman, syempre bata ka, feeling mo nanalo ka, yes, ako yung kunampihan. Parang ganun. Yun lang, nakakalungkot. So, sa panganay, wala akong naging kasamang kapatid sa school. Ikaw sa middle child meron? Meron. Ikaw yung pinaka ko na nung Kasi kinder ako grade 6 katapos. Magkatabi lang yung room natin nun. Umaga lang yung pasok ko nun. Tapos kapag... Kakasabi ko lang, ako nag-aral, wala akong kasama kapatid, tapos ikaw pala yung kasama ko. Hindi, pa lang ako kasi nun. Kinder lang ako nun, grade 6 ka na nun. Tapos, syempre, pang umaga ako, hindi naman ako laging Kapag may time na nandun ako sa room. Parang hindi ko matandaan yan Nagtatago-tago lang ako dun sa gilid. Grade 6 ako. Tapos, wala, tapos yun na yun. Tapos pag nung wala ka na sa school, syempre, graduate ka na ng grade 6, grade 1 na ako. Wala nang wala na yung kapatid na pinupuntahan ko nung kasi yung isa nating kapatid, hindi naman siya sarili siyang mundo sa school Iba-ibang mundo wala. Parang pakialamanan. nasa Marsha kung gano'n. Kaya kahit nabubuli ako, parang wala akong matawag-tawag na Kasi sarili din siyang mundo doon. Hindi ko alam kung binubuli din na siya doon. Pero nasa isang lang naman katay. Nasa isang school lang. Pero kung pagpipiliin ka bilang middle child, anong mas gusto mo? Meron kang kapatid sa campus o gusto mo ikaw lang isa? Yung meron pa din. Meron pa rin kapatid. Kasi may mga time na parang parang syempre di mo naman makakaano yung mga kaklase mo, hindi mo siguro magiging kasundo, pero at least mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa sa school, meron ka pa din meron ka pa rin kilala dun na hindi ka nag-iisa. Saan ka tinatago nun? Nasa likod ka nakaupo nun dun sa gilid mo. Ay, oo, parang Nakaupo lang ako dun. Parang natatandaan ko na grade kinder ka na, no? So, Kinder lang ako. grade 1 yung isa nating kapatid. Oo. Oo, tayong tatlo magkakatabi ng room, di ba? Oo. Kinder, grade 6, grade 1. Oo, natatandaan ko na nga. Speaking of grade 1 siya nun, naalala ko. Ang bagal kasi magsulat ng kapatid natin na yun Oo. Oo. Tapos, uuwian na. Ewan ko, wala ka ng pasok noon o nauna ka na umuwi. Basta ganun yung nangyari. Tapos, dahil sa bagal niya magsulat, cleaners na, naglilinis na yung cleaners. Siya nagsusulat pa rin siya. Tapos yung isang cleaners, nakita ko, sinipa siya. Tapos kinurot siya. Kasi nagwawalis. Tapos siya nandun siya, nagsusulat pa rin. Tapos parang nakakaawa itsura niya. Kasi parang nakaganon lang siya. Hindi siya lumaban. Kasi tinanggigil ako nun. As in, parang umali yung init ng dugo ko. Kasi ba't mo ginanin yung kapatid ko? Inabangan ko siya doon sa pinto.
Yari. Oo, sa pinto, tapos tinitingnan ko talaga siya. Tapos parang patagal-tagal siya magwalis kasi nandun ako. Tapos kagano lang ako sa pinto. Talagang inaabangan ko siya. Tinitingnan ko siya ng masama. Tapos nung pauwi na, nung uuwi na pala siya, hanggang sa patagal-tagal siya, nahihintay pa niya matapos magsulat yung kapatid natin. Kasi natatakot siya sa akin ata, lumabas na. Wala yung teacher dun sa loob eh. Parang may meeting ata, basta wala siya dun. Tapos paglabas, nung nasa pinto na siya, una lumabas yung kapatid natin. Sabi ko, teka lang. Tapos lalabas siya, dala niya yung bag niya. Iniiwasan niya ako, hinaharang ko siya sa pinto. Tapos sabi ko, bakit mo sinipa yung kapatid ko? Tapos hindi niya ako sinasagot. Tapos tingnan niya lang ako, nagigil ako, hinila ko yung buhok niya. Hindi ko na sila bunutan kasi yung sa bunot, buong buhok, di ba? Ano mo. Siya yung parang pinakabuhok niya banda sa harap ng muka. Hinila kong isang beses, tapos hanggang sa ulo niya na ganon. Na parang nayuko. Oo, nayuko siya na sobrang ano. Sabi ko, nakita ko, sinipa mo yung kapatid ko at kinurot mo pa. Bakit? Palaman mo ba yan? Tapang-tapang ako nun kasi grade 6 na ako eh. Mga grade 1 pa lang kayo. Bully. Tapos edi nung ano na, masaya na ako nun kasi nakaganti na tayo eh. Ginanti ko ni kapatid ko. Yung pala, dun magsisimula yung kalbaryo ng buhay ko. Bakit? Kasi kinabukasan, di ba yung nag-aaral pa tayong gaganda ng mga gamit natin? Kasi may mga bigay ng mga pinsan ka mag-anak. Tapos yung tatandaan ko yung bag ko nun pink. Kahit na hindi ko naman favorite pink, basta pink yung bag ko. Tapos yung, di ba yung office natin, tapos yung guidance, sa taas nun, dun yung star section ng mga grade 6. So sila pinakamataas sa school, sila pinakamagaling kasi andun sila. Nung kinabukasan, pauwi na, kasabay ko sila lang nun. Yung grade 1 pa siya nun. So yung sinipa, tsaka inano. Sinisigawan kami ng mga nandun sa taas na mga bata, ng mga grade 6 din. Hoy, sabi, ating nakapink na bag. Ang yabang mo sinabunutan mo yung kapatid or pinsan. Sinabunutan mo yung pinsan ko yabang mo Tapos ako lang yung nakapink na bag nun. Kasi syempre yung mga bag naman dati na yung mga lang, parang yellow, alam yung mga bag na yellow na pambata, ganun. Tapos yellow or red, mga ganun. Kaya ako lang talaga yung ibang pink na bag. Kasi di yun, nagmamadali ka, umuwi lagi nila lang. Tapos pagpapasok, ganun din, sigaw-sigawan nila kami. Ako pala, hindi pala kasama sila lang. Sigaw-sigawan nila ako dun. Tapos ako syempre, nahihiya ako kasi kahit hindi nila isigaw yung pangalan ko, ako yun. Kasi dinidescribe nila nahihiya ako. Hindi, hinayaan ko lang. Tapos one time, walang pasok yung mga grade 6. Ewan ko kung ba't walang pasok. Tapos grade 1 lang yung meron. Tapos hinatid ko nun si Lalang. Wala ka rin nun wala ka rin pasok nun Tapos dumating yung mga magulang. Ewan ko may meeting ata yun. Dumating yung mga magulang. Kaya na-order ako ng magulang nun, ng babae na yun. Tapos meron pa siyang dalawang kasama. Tapos syempre parang ang natatandaan ko ang sa atin, huwag sasagot sa matatanda. Kapag syempre pag matanda na yung kaharap mo, urong mo na talaga yung tapang mo nun, di ba? Isinita niya ako nun, sabi niya, bakit ganyan ba tinuturo sa'yo ng magulang mo? Basta ang daming sakit na salita ang pinagsabi niya, na hindi man lang siya nagtanong na, bakit ba inano yung anak ko, may nagawa ba? Ganun. Hindi niya ako binigyan ng chance na magsalita. Kinorner niya lang ako doon sa pinto, nung room nila, ang grade 1. Tapos inaan niya na ako na, ang bata-bata mo pa, marunong ka naman na bunot. Bata-bata mo pa, ganyan ba tuturo ng magulang mo? Nasabi mo magulang mo. Kasi hindi na ganun-ganun niya ako sa titinginan ng ibang mga tao, ganun. To the point na parang nakayuko na lang ako doon. Kasi hindi ko yung nakakalimutan kasi kahit na puro grade 1 lang yung nandun, na mga tao, tatlo silang nanay na nagtutulungan sa akin. Yung isa, yun yung nanay talaga ng babae, nakaklase nung grade 1 nating kapatid. Tapos yung dalawa, parang tropa niya, na nanay din. Na parang porket bata lang ako, pinagtulungan nyo na ako na na ganun-ganunin. Tapos naalala ko nun yung bata na yun, siya, nakatingin siya sa akin doon sa room, tapos parang iniirap-irapan niya ako na buti nga sa'yo, yung ganun. Kaya mula nun, parang na ako na, yun, porket matanda ka, ikaw na yung tama. Hindi ka man lang nagtanong kung ano talaga yung nangyari.
Sabi niya kasi sa akin yung bungad niya, "Hoy, ikaw ba yung kapatid ni ano?" Sinabi niya yung pangalan ng kapatid natin. Sabi ko, "Opo." "Sinabunutan mo yung anak ko? Ang bata-bata mo pa. Mapanakit ka na? Ganyan ba tinuturo sa'yo ng magulang mo? Ano, porket mukha kang mayaman? Ano ka na? At least Matapang ka na?" makakapayaman. Nakakatawa talaga. Tapos yung parang hiyang-hiya ako lang sa sarili ko, hiyang-hiya ako sa mga tao nakatingin. Tapos wala sa amin lumapit doon na teacher eh. Na ano pong nangyayari dito? Anong kaguluhan nito? Walang ganun. Kasi parang ewan ko, siguro sa tingin ng iba, normal na nag-uusap, 3 nanay, 1 bata. Siguro kaya wala rin lumapit. Kasi hindi kami yung nagkukumpulan na nagsisigawan or ano. Wala lang. Yun lang naisip ko na Kaya yun ba yung worst na nangyari? worst part 2. Ng Oo. childhood Kaya mo? bilang panganay, parang feeling ko, gusto ko yung mayroon akong kapatid sa school. Kasi nung high school ako, wala eh. Diba? Ang layo ng age gap namin ng pangalawa natin. 4 years sa high school, wala akong kapatid nun. Kaya feeling ko parang wala akong kakampi. Kasi na-experience ko na bago ako graduate, may gano'n na parang inapi ka, gano'n. Tapos pagdating mo sa high school, parang wala ka nang kakampi. Wala ka nang wala ka nang kakilala. Kaya yun, bilang panganay, parang kahit na iisipin na iba na ikaw dapat mag-protect sa kapatid mo, hindi ganun eh. Parang iisipin ko na meron akong kakampi. Hindi naman sa pag-protect ko na Meron ka pa rin kasama na. Ako naman, as nasa gitna. Nasa gitnang anak. Nasa gitnang kapatid. Balance lang. Okay lang, kahit wala okay lang meron, okay lang. Siguro baka dahil nga yung bully ako sa school. Yung parang hindi ko naman kailangan ng baka dahil malakas na yung loob kong bully. Sige, punta tayo dun sa bully. Bully era. Naging bully ka. Oo, bully ako nung As in, bully level 10. Naaalala ko meron kaming kaklase na tahimik lang siya. Tapos gusto namin siya maging kaibigan. Baka dahil siguro dahil tahimik siya. Kahit anong gawin namin kausap sa kanya. Kasi sa room, kapag tahimik kayo, parang ang misteryoso mo. Siya, tahimik lang talaga siya. Ayaw niya kaming kausap. Ang ginagawa ko, binababoy ko yung notebook niya. Pag magsusulat siya, bubabuyin ko. Hindi ka pa rin magsasalita. Ginaganon ko. Tapos tinitingnan niya lang ako. Tapos next year, naging kaklase ko yung kuya niya. Yung kuya naman niya, sobrang gulo, sobrang kulit. Ginagantihan ka na. Hindi, lang yung kuya niya, chill lang. So, magkaedad sila? Hindi, mas matanda yung kuya niya. Pero bumalik ata. Pero hindi naman totaling nang bubulin ko dahil parang Walang baon? Hingi mo ng baon? Hindi naman ako ganung O counted ba sa pambubuli yung yung pananaksak ng lapis? Ayoko sumaksak ako ng lapis nung elementary ako. Pero hindi ko naman sinaksak dahil walang dahilan. May dahilan naman kung ba't ako nanaksak ng lapis. Pinaparinggan na ba ako yan? Hindi, lahat ata ng Bakit nakasaksak ka ba ng lapis dati? Oo. Ay, same feelings wala tayo. Pero may warning yun bago ko nanaksak. Magkakatabi kami ako sa gitna, tapos dalawang kaklase na lalaki. Kasi ni alternate. Tapos, ang gulo nilang dalawa. Sobrang gulo nila. Naiinis na ako, binali ko yung lapis ko. Ay, ang strong. Kasi Ang hirap baliin ng lapis nagigigil na ako, grade 3 ako nun. Oh. Binali ko yung lapis ko kasi sobrang gigil ko. Ay hindi, grade 2 ata ako nun. Grade 2 ako nun. Grade 2 lang. Grade 2, oo. Binali ko yung lapis ko nun. Sobrang gigil ko sa kanila. Hindi sila tumitigil. Tapos hindi pa rin sila tumitigil. Yung tinusok ko ng lapis yung arms niya. Tapos alam mo ba nangyari nun? Nilipat ako ng upuan. Nilagay ako sa unahan. Tapos, dahil antukoy na ako, nagagalit yung teacher ko. Inaano ako sa ulo. Parang kinakalabit ng malakas. Tapos, Na teacher? Oo, kasi nakakatulog sa harap eh.
Tapos hindi, sabi, hoy, gumising ka. Parang kotong na kalabit, Oo. kalabit kotong. Tapos hindi nagising ako. Tapos parang mula nun, parang yes, parang may solusyon na yung pagkaantok ko. Tapos kaya bukasan, ganun pa rin ako. Na hindi ko talaga napipigil yung antok ko. Nilipat ako ng room. Doon, napunta ako doon sa room na kaklase ko yung kaklase namin Bisaya. Kaya parang doon, parang ako yung bagong salta doon. Tapos parang ako pa yung kinampihan nung nag-guidance kami. Kaya parang lately ko lang na-realize na ang unfair. Kawawa naman siya. Parang ganun. Tapos yun. Kaya ako nilipat kasi baka daw mapatay ko yung kaklase ko. Charis lang. Kaya ako nung nakasaksak ako, kala ko talagang talaga yung mga bata may something nananaksak. Ako nung nakasaksak ako, ano bang tamang term para hindi tunog mamamatay tao? Nung natusok ko ng lapis, yun na lang. Tinusok, hindi pala natusok. Ginagawa kasi nung kaklase kong yun, bastos kasi siya. Ang bastos niya. Sinusulatan niya ako ng tite na... Saan sa uniform? Sa Tapos, papel? sa papel. Nilalagay niya yung pangalan ko, pangalan namin, tas may heart, tas tite sa gitna. Ako Makakas ka nun. bakit ang naman ito? Ba't mo kailangan isulat yung... Anong grade? 4. Grade 4 ako nun. Tapos yung mga papel na yun, ginagawa ko, pinupunit ko kasi naiinis ako. Padala pa rin siya ng padala ng hanggang sa yung mga words niya, may bastos na kikitain niya daw ako, tapos mag-aanuhan daw kami. Pero ako, hindi ako naaano sa hindi ako natatakot. Nabubuisit pa nga ako eh. Kasi yung tao na yun, medyo may may disability pa siya. Malakas ko ng asar. Ano ba naman tong lalaking to? Parang ganun ako nun. Tapos, hindi ko siya pinapansin. Ang ginawa ko, sinumbong ko sa teacher namin. Pinakita ko lahat ng sulat. Tapos, siya, na bakit sinusulatan mo ng titi-titi yung kaklase mo? Hindi tama yan. Tapos, parang napahiya siya. Pagbalik niya galing sa guidance, wala yung teacher. Ang ginawa niya, meron siyang bimpo. Tapos, pinipitik niya sa akin. Pinipitik niya sa mukha ko ng paulit-ulit. Yung ginawa ko, dahil hindi naman ako gumagante, kinuha ko yung lapis at sinaksak ko siya ng lapis. Saan sinaksak? Dito ata yun, sa likod. Tapos? Tapos syempre, pagbunot mo ng lapis, kita mo yun yung butas eh. Hindi naman... Natakot ka? Hindi naman kasi dumugo eh. Parang lang. Ewan ko, bakit hindi kayo dumugo yun? Siyempre, hindi ka man sobrang lakas. Hindi lunubog. Tapos yun, doon na siya nabalik siya nun. Tapos simula na, hindi niya na ako kinukulit. Kasi maliban pa dun, tinatago niya pa yung sapatos ko eh. Umuwi ako ng isa lang yung sapatos ko. Anong tawag na ito? Hindi ka niya pinag-guidance na sinaksak ako ni Nina? Hindi naman siya kinampihan nun. Ako yung kinampihan eh. Kahit na natusok na siya? Oo. Kasi nanggaling na siya sa guidance nun na alam ko kung sinusulatan bakit ikaw yung kinampihan. Dahil, Chebol ka. wala, hindi, ewan ko ba, ba't wala kayong impact yun? Baka may something ako sa utak. Bigla na lang nananaksak. Pero hindi ko siya sinasaksak dahil trip ko lang. Na kasi siya, napuno na ako sa pamimitik niya. Hindi naman kasi gumaganti ng pitik-pitik dati. Saksak yung ganti ko. So, palagay mo, tayong mga pinanganak ng generation Zoomer and generation No. malakas ba tayo dahil sa mga ganang experience? Naging matibay ba tayo? O Siguro binaliw ako- tayo? Siguro ko yung generation ko, kaming mga middle child. Siguro mga strong kami. Di ba Diba? kaya si Baste? Ayaw ni Baste na stop ka? Parang kahit mag-isa lang kami, parang hindi kami tatawag ng backup para yung gulo na ginawa namin. Kung kaya namin panindigan, hanggat kaya. So, what doesn't kill you? Pero siguro kung siguro kung may magulang yon, or pinatawag ako ng magulang, siguro doon magpapatawag din ako ng yung mga ganun. Papatawag ng guard? Dahil chebol ka? Papatawag mo si daddy, si mami? Si Memi, kayo, ang generation nyo, mga Zoomer. Kami yung Zoomer,
tahimik lang kayo, kaya tinaapi na kayo. Hindi, parang halos lahat nga ata palaban eh. Yung palagay ko lang yung generation namin. Yung mga kaedad ko, kaano ko, parang walang nagpapaapi, lahat palaban. Kaya, ewan ko, siguro dahil batak na ng panahon. Naalala ko ng grade 6 kami. Meron kaming project sa science noon na magdadala ng isda na nasa aquarium. Tapos ako ang dala ko ng goldfish. Tapos yung aquarium ko, may mga jolen-jolen. Yung aquarium ko nun bilog eh. Tapos may mga jolen-jolen, ganun. Tapos syempre mga bata, mahilig mag-jolen-jolen. Kinukuha ng mga kaklase ko yung mga jolen. Kahit hindi pa na-checkan. Tapos ako nagagalit ako kasi pumapangit na yung project ko kasi pinagkukuha nila. Kasi pinano ko na sinita ko, ibalik mo nga yan. Bakit kayo ba yung bumili niyan? Basta parang gano'n nakapag-away ako. Tapos yung ginawa ng isang kaklase, dinakot niya yung jolen. Tapos binalibag niya sa aquarium. Namatay yung isda ko. Hindi pa yung natsatsakan, namatay yung isda ko. Tapos sabi ko, patay na yung isda ko. Kainin mo yung jolen na yan. Basta galit na galit ako. Parang ganun yung mga term ko. Lalaki yan? Oo. Ang ginawa niya, lumabas siya ng room. Siguro matanda na siya, kuya-kuya na siya eh. Ng ano namin, ng section namin. Alam niyo yung ginawa niya? Plot twist sana yun, no? Lumabas siya, tapos sinipa niya yung bintana ko. Di ba sa dulong ako ng apo? Sinipa niya yung bintana ko. Yung bintana ko noon, parang may alambre na pabilog-bilog square, parang hexagon. Basta ganun. Sinipa niya yun kasi parang gigila-gigila siya sa akin. Pero ayaw niya akong saktan. Kasi kung ano na yung sinasabi ko. Sabi ko, ang kapal ang mukha niyo, hindi naman kayo bumili niyan. Basta ganun-ganun na. Kasi wala na yung project ko eh, patay na eh. Ano pang grade ko, ganun. Gigigila-gila ko. Tapos yung sinipa niya yung ko, bintana. Tapos pagpasukan yung mga dumi ng sapatos niya, ganun. Tapos gigila-gigila ko. Tapos, yun. Hindi na siya, kasi yun yung time na lumaban ako sa kanya. Kasi dati pa, nangaasar sila. Alam mo yung mga sago? Di ba yung sila ng palamig, tapos ititira nila yung mga sago, tapos didikitan sa uniform, sa palda, sa buhok. Mahilig sila mang ganun. Ako hindi lang ako lumalaban pag ginagano'n ako. Tinatanggal ko lang, inano ko lang, wala akong pakialam, ganun. Tapos yun nga nung napuno ko, kasi yung isda ko, hindi pa na-chechikan yun eh. Namatay, pinatay nila. Tapos yung sinumbong ko dun sa, nung chechikan na ng teacher namin. Sinumbong ko dun. Tapos yun. Ewan ko, naman yung isda. Hindi ko na matandaan kung anong grade ko dun eh. Basta hindi man ako ata bumagsak dahil dun, nakapasa naman ako. Yun lang nakakainis dun. Tapos yun, mula nung lumaban ako, hindi na ako nila sinasali. Uso pa nga din yung sa ballpen. Yung mga balat ng dalandan, ba yung ballpen, igaganon nila sa balat ng dalandan, tapos magiging maliit, diba? Tapos hihipan nila para tama sa'yo yung balat ng dalandan. Hindi yung ballpen. Ballpen. Wala nang laman. Oo, tatanggalin nila laman. Tapos, dinidiin nila sa may... para maging bala? Oo, maging bala. Didiinan nila yung mga dalandan. O kaya, minsan, pongkan yun eh. Tapos, hihipan nila, sa ititira nila. Medyo masakit yun eh. Kasi, buo yun, hindi katulad ng sago, malambot lang yun, di ba? Nakakadiri lang. Kasi galing sa bibig. Pero yung dalandan, masakit yun kapag yun tumama. Di na nila ako dinadamay sa ganun. Oh, parang tapang-tapang ko na nun eh. Sige, subukan nyo ako. Parang ganun-ganun na ako eh. Nataray. Lumabas yung tapang eh. Kaya yun, sa generation namin, siguro, may mga nabubuli, pero meron din talaga mga hindi nagpapabuli. Siguro, thankful na rin ako na hindi ako parang push over na kawawa naman ako, binubuli ako. Parang bata pa lang ako, alam ko na ilugar yung sarili ko na ba't ako magpapatalo sa'yo? Sino ka ba? Kaya ko sarili ko, ikaw kaya mo ba sarili mo? Parang ganun. Lumaki tayong na kaya din naman natin yung natin. Yung sarili natin ipagtanggol. So, kung may babaguhin ka, babaguhin mo ba yun ngayon? Ako ng childhood ko, kung may babaguhin ako dun, sana yung ko na lang. Sana yung mga time na nilaro-laro ko dati, sana iginugol ko na lang siya para magkaroon ako ng skills.
Akala ko yung yung nag-CR ka, binuhusan mo na maayos ang time. Wala, hindi yung mga klase ko din noon. Kahit na naging kaklase ko sila ulit, hindi nila binigdil yun. Sa bagay, kasi nasa loob naman ng CR yun eh. Ewan ko ba, hindi naging asar sa akin yun na tumai ka ng high school, ay ng elementary ka, tae. Walang naging ganong impact sa akin. Yung parang hindi siya naging big deal. Talagang maano yung mga klase ko nun. Ang ko lang nun, hindi ako nagkaroon ng chance na maano yung mga skills ko nung LM. Kasi parang dapat nung LM pa lang ako, tatlong ko na inano yung time na sana na-join ako nun para pag high school ko may alam na ako. Mga ganun. Mga extracurricular. Yun yung gusto kong baguhin kung ano. Sana naging pala sali ako, hindi ako pala Chinese garter. Ay! Speaking of Chinese garter, kasi umuwi ako dati, laging butas yung short ko. Tapos para hindi ako mag-Chinese garter. Alam mo ang naging ano doon? Si ano yun na wag ako mag-short ng short pag papasok. Grade 1 ata ako na grade 2. Para matigil ako kaka-Chinese garter. Alam ko, grade 1, grade 2 ka. Ay, wait lang. Ay, oo. Wala na tayong mga nani nun. Ay, meron pa si Nailaida ata. Kasi parang natatambad na mag-tie ng short ko. Kasi lahat na lang ng short ko butas-butas. Nga, para di ka na maglaro. Huwag ka na mag-short. So, hindi ka na nag-short. Nag-short ako pero di na ako naglalaro. Kasi pinagalitan ako nun kasi laro daw ako naglaro. Ayan, huwag ka mag-short. Pero dahil gusto ko pa rin mag-ano, hindi na lang ako naglaro. Ako hindi talaga ako naglalaro. Naglalaro ako. Tagahawak lang ako, pero yung tatalon, hindi. Bakit? Wala lang, hindi ganun kaano yung confidence ko sa mga sali-sali ng ganun. Kahit nga sa pagre-recite, di ako nagre-recite eh. Nag-aaral ako. Ano lang ako, I am just a shadow. Side character. Hindi ako yung bida sa isang kwento. Ayun Hindi nga ako nagta-top 1, hindi ako nag-ano. Ayun nga yung parang pinagsisihan ko nun eh, na parang... So, gusto mo maging main character? Hindi. Yun yung na-realize ko nung senior high ako na ganito na lang ba ako. Simula bata ako, pumapasok na lang ako. Wala man lang akong na-achieve maliban sa diploma. Ako siguro kahit ngayon, hindi ko yun gagawin. Ayoko kasi nang parang nakatingin lahat sa akin ng tao na wow, ang galing-galing naman niya, top 1 siya. Wow, ang galing-galing naman niya, marunong siya mag-Chinese garter. Ayoko nang ganun. Gusto ko na nabumbuhay lang ako ng ito lang, hindi naman sobrang bagsak, hindi na naman sobrang pasado, ganun. Kaya sa mga skills, sa bagay kasi nung sa batch namin, hindi din ako section 1 eh. Kaya parang hindi rin kami tatanungin sa room na, sino pong gusto sumali dito ng ganyan, ganun lang, collab. Wala akong alam ng mga may club na ganyan eh, kung hindi pa ako nag-high school. Hindi ko alam yung mga club na yun, nung elementary. High school ko lang nalaman yun, tapos nung high school na, syempre, that's another topic for another video. Parang dun ko na hanggang dito na lang ba ako. Mag-graduate na, magka-college na ako, wala pa rin akong alam. Kasi yung parang natututunan ko sa mga subject, parang nawawala din naman eh. Parang hindi ko na rin naaalala. Parang lumipas lang. Tapos, ayun na yun, wala akong ibang alam maliban sa tinuro sa school. Hindi naman ako mahilig magbasa-basa. Hindi naman ako mahilig. Kaya sabi ko, sasali na lang ako kapag ngayong senior high. Okay. Speaking of senior high, ito yung mag-iba tayo. Ako, wala akong senior high. Ikaw, meron kang senior high. Na? Mm-mm. So, pag-usapan natin yan sa susunod. Sige, sa susunod.